Basahin natin, Mateo 5 verse 13 to 16. Sabi po sa Tagalog, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat? Hindi ba wala itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Verse 14, kayong ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol, ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. So, si Jesus po, nung siya po ay magsimulang mangaral, ano po ang napansin natin kung tayo po ay nagbabasa ng Bible? Kapag siya'y nangangaral, una sila lang pupunta dun sa lugar, konti lang sila. Tapos later on, ano na po mangyayari? Dadami na yung tao. Ibig sabihin, si Jesus hindi maitatago, hindi maililihim kung nasaan siya. Tama po ba? So tingnan po natin Marcos 6, chapter 30, Marcos 6 verse 30 to 34. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa mataong lugar upang makapagpahinga ng kaunti. Verse 32, umalis nga sila sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Verse 33, ngunit maraming nakakita sa kanila pag-alis at nakaalam kung saan sila papunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Yan. Kanina po may mga tumanggap sa Panginoon. Tama? Sino po yung mga yun? Taas ang kamay. Huwag kayo mahiya. Konti lang. Siguro nahihiya yung iba. So, ibig pong sabihin, no, kung totohanan natin tinanggap ang Panginoong Jesus. There are times po kasi yung iba ay dahil sinabi lang, sumabay lang. Pero kung totohanan natin tinanggap ang Panginoong Jesus sa ating buhay, hindi natin pwedeng itago yan. Amen? Kahit itago mo, hindi mo talaga matatago yan. Tama po ba? Parang wala na naman kayo. Nandiyan ba kayo? No, ibig sabihin, kung totoo mo siyang tinanggap sa iyong buhay, may makikita. Amen? May ebidensya. Amen? Kaya sasabihin ng mga dating nakakakilala sa inyo, ito po palatandaan na totoong tinanggap mo ang Panginoon. Yung ibang mga nakakakilala sa inyo, sasabihin, parang may bago sa iyo. Di ba? Parang may kakaiba sa iyo. Parang hindi ikaw yan. Yon, isa yun sa mga palatandaan na totoo mong tinanggap ang Panginoon. Isa lang yun. So bakit? Dahil sa ayaw at sa gusto natin, yun po ang resulta pag tinanggap natin ang Panginoon. Amen? May magbabago, hindi pwedeng wala kung totoo ang ating pagtanggap. Diba sabi nga po, ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay, ano na po? Bagong nilalang. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka ng nilalang. Diba? Bago ka ng nilalang. Yan. Sabi, yung binasa natin kanina, kayo ang asin ng sangkatauhan. So, ang mga alagad ng Panginoong Jesus, ang kausap po niya dito. Tama po ba? Dahil sila po, kagaya ng asin ay mahalaga. Katulad ng tayo ay mahalaga. Mahalaga ba ang asin? Sino dito marunong magluto? Marunong kumain? Mas marami, no? So, mahalaga ang asin. Kaya sa panahon po nila, yun daw yung minsan na tawag dito, binibigay na umpa o premyo sa mga sundalo, asin. Ganun kahalaga kasi nung panahon nila, walang ref, diba? Paano nila ipe-preserve?
So, napakahalaga ng asin. So, sa mga sundalong Romano, isa yun sa mga binibigay sa kanila. So, ang mga disciples po ay inilintulad sa asin. Bakit po? Dahil sila ay may tinatawag na preserving power. Amen? Or preserving influence. Sabihin natin, preserving influence. Preserving. Pag sinabing preserve, ano ibig sabihin ng preserve? Preserve. Ganun lang. Ibig sabihin, para hindi mabulok, para hindi masira. Tama? No? So, sabi dito, yung preserving influence natin, in-impart yan ng Panginoon sa atin. Amen? Wala talaga tayong yan, na-impart lang. Nandiyan po ba tayo? So, alam po natin, ang asin ay ginagamit para, katulad ng sinabi ko kanina, hindi masira ang karne o ano pa man. No? Lalo na pag walang rep. So, bilang mga Kristiyano ba tayo? Mahina, Kristiyano ba tayo? Amen. So, dapat tayo po ay merong preserving influence. Amen? So, anong ibig sabihin ng preserving influence? Kapag may nakausap ang isang tao, pabigay na sa buhay, tatalo na sana, no, maggagano na sana, pero nung nakausap ka, nagbago yung isip. Ibig sabihin, na-preserve mo yung buhay niya. Amen? Nagamit ka ng Panginoon. Gusto niyo ba yun? Parang ayaw niyo eh. Amen? May isang tao kang nakausap na liko-liko ang landas, iba-iba ang, alam mo yun, hindi, ligaw-ligaw na siya ng landas, pero nung nakausap ka, nagbago yung direksyon. So, ibig sabihin, ikaw ay may, ano po? Preserving influence. Naka-influensya ka sa magandang paraan. Amen? So, nagamit kang instrumento ng Diyos upang mag-preserve. Amen? Kagaya ng asin. So, sila po ay inilintulad sa asin dahil sila po ay nagbibigay ng flavor. Sabihin natin, flavor. Masaya ba kayo pag matabang? Matabang ang pagkain? Diba? Pag yung fries, matabang. Anong ginagawa nyo? Pahinga po ng extra salt. Diba? Sino mahilig sa maalat? Diba? Ako mahilig ako sa maalat kasi sa maasim, matamis. Amen? So dapat po, tayo bilang mga anak, o naglilingkod, yung iba dito naglilingkod na sa Panginoon. Amen? Walang naglilingkod. So, yung ibig sabihin, pag nag-a-add ka ng flavor, gustong-gusto kong kasama. Kasi bakit? Magaan kang kasama. Parang may kanta. Ano yung kanta? Sarap mong kasama. Kayo na lang kumanta. Diba? So, pag nag-a-add ka ng flavor, may mga tao na gustong-gusto kang kasama kasi magaan kang kasama. Kasi ang binubuka ng bibig mo ay hindi puro problema, hindi puro pagrereklamo. Tama? Ang binubuka ng bibig mo, nagpapalakas ng loob. Amen? Hindi ko pa kayo nakukumbinsi, no? Hindi buhay ng may buhay ang pinag-uusapan. Amen? Pag ikaw ay kasama, hindi puro negativity ang lumalabas sa iyong bibig. Amen? Ngunit, sabi doon sa binasa natin, kung ang asin ay mawalan ng alak, paano pa ito mapapaalat? Paano mo matatawag na asin kung hindi maalat? Kaya nga siya tinawag na asin. Amen? Paano naging asin yon kung hindi siya maalat? Ibig sabihin, wala ng value. Amen? Sabihin natin, value. So, ang value ng asin ay nasaan? Nasa kanyang pagiging maalat. Amen? Hindi ko sinabing maging maalat kayo, So, maraming Kristiyano, sa mga panahon ngayon, noon pa, paulit-ulit lang naman, amen, ay nawawalan ng value. Amen? Nawawalan ng value. Ibig sabihin, walang impact. Say impact. Nawawalan ng impact sa pamilya, nawawalan ng impact sa mga kasama, nawawalan na ng value. Amen? So, paano pong nangyayari na nawawalan ng impact ang isang Kristiyano? Paano po yon? Kapag tayo ay nananatili saan? Kasalanan. So, nawawalan tayo ng value kapag nananatili tayo sa kasalanan.
Nagkakasalap tayo, pero sabi, hindi tayo dapat manatili sa kasalanan. Kasi pag ginawa natin yon, unti-unti na nawawala ang ating, ano po? Pakilakas? Value. Ayan. So, meron daw mag-anak, sila po ay nag-ipon ng mga 1,000 bills sa kawayan ba? Alam mo yung kawayan, di ba? Nag-ipon sila ng marami nun. Kaya lang, ang nangyari, sa katagalan, nasira yung pera. Yung iba inamag. Basta may nangyari, no, sa mga pera. So, yung iba bumaho. So, yung ibang 1,000 bill daw po ay napalitan pa ng Bangko Sentral. Bakit napalitan? Kasi nandun pa yung mga security features. Amen? Hindi pa na-damage yung mga security features niya. Pero may ilan doon na hindi na po naisalba. Kasi nabura na. Nabura na yung mga security seal niya at mga security features. So, ang value ng isang Kristiyano po ay, yung value natin ay mula kanino? Mula kanino? Sa Panginoon. Amen? Kay Jesus. At tayo po ay, sabi dito, ay binigyan niya ng tatak. Ano yung tatak natin? Banal na Espiritu. No, binigyan niya tayo ng tatak. Yun yung ating pinaka-security seal. Amen? Ngunit po, sabi, kung mananatili tayo sa kasalanan, yung tatak na yon ay pwedeng mawala. Parang, kumbaga, di ba nung tinanggap natin ng Panginoon, saan nasulat ang ating pangalan? Sa aklat ng buhay. Pero kung mananatili tayo sa kasalanan, pagkatapos nating tanggapin ng Panginoon, pwede bang mabura ang pangalan natin? Pwede ba? Pwede. Amen? Kung tayo po ay mananatili sa kasalanan. So, basahin po natin John 12 verse 46. Ayan. Sige po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, sabi po sa Amplified, I have come as a light into the world so that whoever believes and trusts in me as Savior, all those who anchor their hope in me and rely on the truth of my message will not continue to live in darkness. Amen? So, John 12:46, yung binasa natin, yan pala Tagalog. So, sabi po, doon sa kanina, sa Matthew, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. So bilang mga Kristiyano, tayo po ay pinupuri ng Panginoon o binibigyan ng commendation na tayo po ay mga, ano daw? Nakikinig ba kayo? Ilaw ng sanlibutan. Amen? At sabi dito, at the same time, binigyan niya tayo ng responsibility. Ano po yung responsibility na yun? Na tayo po ay magliwanag. Sabihin nga sa katabi, magliwanag tayo. Ayan. Magliwanag, ibig sabihin, i-represent natin ng mahusay ang Panginoon. Amen? Sa mga tao. So, hindi lang tayo tagatanggap ng ilaw o ng liwanag, mula sa ultimate source. Sino ang ultimate source ng liwanag? Si Jesus. Amen? Kundi tayo din po ay tagapagdala ng liwanag. Amen ba? So dapat, kung saan man tayo magpunta, anong dinadala natin? Liwanag. Hindi, ano kabaligtaran ng liwanag? Dilim. No? Hindi kadiliman. Gusto nyo ba, mas mabigat kadiliman. No? So, hindi po tayo basta nabubuhay lang para sa ating sarili. Amen? No, kundi dapat meron tayong tao o mga tao na nililiwanagan o ini-impluwensyahan. Amen? Kasi nga tayo ay merong, ano yung kanina? Preserving influence. Ayan. So, hindi tayo challenge ng Panginoon na maging ilaw. So, dinindiretso niya tayo, tinatawag niya tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? So, alin lang yan sa dalawa, no? Maging ilaw ka o hindi.
Dalawa lang. Amen? So, tandaan po natin na ito po ay ating responsibility. Pag sinabing responsibility, kailangang gawin natin. Amen? At sabi dito, pag hindi natin ginawa yung mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon, ano mangyayari? Sabi, ipagbibigay sulit natin yan sa kanyang harapan. Kaya pa? Bakit kailangan ng mundong ito ng asin? Kasi po, nagluluto. Yung sa spiritual na bagay, ba't kailangan ng mundong ito ng asin? Dahil ang mundong ito ay papunta saan? Sa kabulukan. Amen? So, kailangan ng mundong ito ng asin. At sino ang asin? Tayo, yung katabi mo, ikaw, tayong lahat. Amen? So, sabi nga doon kanina, paano kung mawala ng alat ang asin? Paano kung mawalan tayo ng value? So, wala na tayong mabuting maidudulot kung tayo mismo din ay walang alat. Amen? Wala tayong alat. Wala din tayong mabuting maidudulot sa mundong ito kahit nandito tayo. Amen? Pangalawang tanong, bakit kailangan ng mundong ito ang liwanag? Napakadali ng sagot. Ang hirap. Bakit kailangan ng mundong ito ng liwanag, mga kapatid? Tumingin kayo, nandyan ang sagot sa paligid nyo. Dahil ang mundong ito ay may kadiliman. Ayan. Ginigising ko lang kayo, kayo mag-alala. Ayan. So, hindi tayo magiging epektibong asin at ilaw kung, sabi dito, wala tayong pinagkaiba sa iba. Amen? So, kailangan, sabi nga, pag tinanggap mo ang Panginoon, makahalata yun, hindi mo matatago. Sasabihin ng kapitbahay mo, "Hoy, ano nangyari sa'yo? May sakit ka ba?" Diba? Parang may iba sa'yo. No? Hindi mangyayari yon na maging asin at ilaw tayo kung tayo ay magbe-blend in. Say, blend in. Ano ibig sabihin ng blend in? Nakikibagay ka lang, nakikihalo ka lang. Anong hayop yon? Hunyango. Sa English ay? Ano ba ito? May klase ba tayo? Chameleon. Yun. So, kung saan siya nakadapo, yun ang kulay niya. So, kung sinong kasama niya, yun ang kulay niya. So, paano tayo magiging iba kung nakiki-blend in tayo? Tama ba? Sabi, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. So, kapag ang isang syudad daw na nasa mataas na lugar ay nasa mataas na lugar, katulad ng burol, kitang-kita po yun ng marami. Amen? Iba yung parang overlooking. Kita mo yung mga ilaw. At ito po ay kapansin-pansin. So, nais ng Diyos na mamuhay tayo sa paraang kapag nakita ng ibang tao ang ating buhay, magiging daan ito para lumapit din sila sa Diyos. No? Yung hindi tayo maging daan na, "Uy, yun ba? Wala namang pala eh." Ganon din pala. Amen? So, maging kapuna-puna o yung ating pagkakaiba sa buhay ng karamihan. Amen po? Sasabihin nila, "Uy, ang laki ng pinagbago mo. Sama mo nga ako. Saan ka ba pumupunta?" Di ba? So, na-attract sila dahil nakikita nila yung magandang resulta. Halimbawa, pagkatapos natin dito, day 3, di ba? Pag uwi nyo sa mga bahay nyo, nawa ay may nakita silang magandang resulta. Amen? Na di ba, yung iba dito, blessed dahil may nag-sponsor. Thankful ba kayo? Amen. Yung iba dito, nag-sacrifice yung mga magulang, makabayad lang. Yung iba, sila mismo ang nag-sacrifice. Bakit? Kasi may gagawin ng Diyos sa inyo. Nakita niyo yung mga tumatayo dito? Dati, ganyan din sila. Camper din sila. Meron pa nga dyan, matampuhin. Diba? Moody. Sino ba yun? Andyan lang sa tabi-tabi. O, kita niyo sila ngayon, di ba? Ginagamit ng Panginoon. Gusto niyo ba maging ganyan? Parang ayaw niyo. Di ba? Dati, ako din, nagganyan din. Di ba? Yung kahit napaparusahan yung aming team, masaya pa rin kami. Di ba? Hindi namin dinadamdam. Nag-e-enjoy kami. Kasi, hindi naman kami napunta dito o napunta sa camp para magkaroon ng premyo. Di ba? Kundi, sige, umalangpak na kayo, sige.
Parang ito hindi natutuwa. Para sabi nila, kami gusto namin ng premyo. Di ba? So kasi, ang mahalaga, yung maiiwan sa'yo. Kasi yung premyo, pwede naman mawala yan. Misplace. Pero yung maiwan sa'yo na tinuro ng Panginoon, yun ang mahalaga. Amen? So ano pa po? Sabi, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So, ibig sabihin, bilang mga ilaw ng sanglibutang ito, dapat tayo ay maging intentional. Say intentional. Ibig sabihin ng intentional, talagang gugustuhin mo. Gagawa ka ng effort. Pag-aaralan mo, paano ba ako magiging ilaw? Paano ba ako magiging asin? Diba? You have that intention dapat. Okay? Diba sabi, yung kanta ng mga bata, hindi ko alam kung narinig nyo na. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Kanta. I'm gonna let it shine. Kanta ng mga bata. Yun. Pero pakinggan yung mensahe. Diba? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Amen? Halimbawa, naglagay tayo dyan ng maliit na ilaw o apoy sa gitna ng kadiliman. Anong mangyayari? Kapansin-pansin siya, kahit maliit siya. Amen? Tama ba? So sabi po, walang tunay na nakakilala tumanggap sa Panginoon at pagkatapos ay nanahimik lang. Kung tunay. Pero kung di tunay, tahimik lang yun. Kung di tunay. Amen? So walang tunay na tumanggap at nanahimik lang. No, yung nakaranas ng himala. No, hindi pwedeng tatahimik ka lang eh. I-share mo yun sa iba. Amen? Hindi mo mako-contain yun sa sarili mo. No? O kung may maranasan kayo dito, nakakaiba. I-share niyo yun dapat. Amen? So walang totohanang tumanggap sa Panginoon na hindi nagliwanag ang buhay. Maliwanag pa sa Meralco. Amen? Walang tunay na tumanggap na hindi nagliwanag ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Medyo nagliliwanag na ba? Ha? Nagliliwanag na ba? Ha? Ito pa. Walang tunay na tumanggap sa Panginoon na hindi naglingkod. Amen? So, hindi kayo habang buhay makikinig. Dadating ng time, gugustuhin niyong maglingkod. Bilang pasasalamat sa Panginoon. At pag may pinapagawa siya sa inyo. Amen? So, naalala ba natin yung mga mga pinapagaling ng Panginoong Yesus? Ano sinasabi ni Jesus sa kanila? Huwag niyo ipagsasabi. Sabi, huwag niyo sasabihin ginawa ko sa inyo. Sinunod ba nila? Nakatanggap sila ng himala, nawala ang ketong, nakalakad, nakakita, nakapagsalita. Sinunod ba nila yung utos ni Jesus? Huwag niyong sasabihin kahit kanino. Sinunod hindi. Yun lang yung magandang hindi pagsunod. Di ba? Pinamalita. Kasi may magandang naranasan. May magandang nangyari. Pag may ginawang maganda sa inyong Panginoon, hindi mo kayang itago yun. Amen? Pero kung wala, wala ka talagang may share. Kaya nasahin natin, mula ngayon, day 1 o night 1, night 9, hanggang sa mga susunod pa, may maranasan tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong papayag na dumating tayo ng ganito at aalis pa rin tayo ng ganito. Amen? Nandyan ba kayo? No? Tayo po baligtad. Pinagtutulakan na tayo. Sabihin mo. I-share mo. Ano ginagawa natin? Nahihiya tayo, di ba? Nahihiya. Yung sharing namin kanina nila Teacher Pen. Pag tayo nahihiya, actually tayo lang yun eh. Di ba? Pag binukas natin yung bibig natin, makikinig naman yung share natin eh. Amen? So tayo lang yun. Ginagamit ng kaaway yun para manahimik ka. Amen? Na dapat hindi ka manahimik. No? So kagaya ng ilawan, kaya po ito sinisinihan ay upang magbigay ng liwanag. Okay? Sorry naman. Sa buong kabahayan. So, kaya sadya itong nilalagay sa kung saan
hindi nilalagay sa ilalim, no? Talagang sa kung saan mag-i-spread yung light. Sabi sa verse 16, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. So ulit, anong layunin ng ilaw? Magbigay ng liwanag. Kaya ito po ay dapat inilalantad, hindi tinatago. Amen? So kung kayo ay Kristiyano, huwag itago. Diba? Dapat nakikita. Hindi yung magugulat, ay, Christian ka pala. Diba? Tagal na kita kasama, Christian ka pala. Ano ibig sabihin nun? Tinatago. Amen? Either tinatago or hindi nila nahahalata. Amen? So, hindi mangyayari ang layunin nito na magbigay ng liwanag kung tinatago. Amen? So, ang layunin kaya ka nakakilala sa Panginoon ay hindi para mapunta ka lang sa langit. Diba? Kanina, walang nagtaas. Kung sabi, sino gusto mapunta sa impyerno? Ay wala talaga. Amen? Lahat tayo gusto natin langit. Amen? Hindi lang para mapunta ka sa langit, kaya ka tumanggap kanina sa Panginoon. Amen? Kundi upang maging light giver or light spreader. Amen? Upang marami pa ang mapunta sa kalangitan. Number 1 na yung ating, sino? Pamilya. Hindi ka ba malulungkot? Ikaw lang. Nasa langit. Wala yung nanay mo, wala yung tatay mo, wala yung kapatid mo. Diba? So, kaya ka nakakilala sa Panginoon, isa yun sa mga dahilan. Amen po? So, may mga Kristiyano na para lang maging in. Yan, gusto nating in tayo, di ba? Ayaw natin ng out. Ayaw natin ng out of place tayo. Para lang maging in, tinatago yung kanyang pagiging Kristiyano. So, may purpose kaya nakakilala ka sa Panginoon. Amen? And I pray, yung mga susunod na mga session, mas lalong maging malinaw sa atin kung ano ang purpose, bakit tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? So, kung may purpose ka, serve your purpose. Serve your purpose. Amen? Hindi natin pagliliwanagin yung ating ilaw para purihin tayo ng tao. Kundi pagliliwanagin natin ang ilaw para sila din ay lumapit sa Panginoon. Amen? At maluwalhati nila ang Diyos. Awit 37 verse 5 to 6. Sabi po, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Ayan, tama. Pareho lang. Tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Verse 6, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Grabe. Nakita na ba kayo ng liwanag sa tanghaling tapat? O hindi nyo nakikita kasi hapon na kayo gumigising. Diba? So, paano tayong patuloy na magiging liwanag ng mundong ito? Ano sabi? Italaga natin ang buhay natin sa Panginoon. Paano italaga? Mag-submit tayo, sumunod tayo. Amen? So, meron pong isang napakadilim na kuweba. Nakakita na kayo ng kuweba? Okay. Kayo, hindi kayo nakakita. Sila lang. Sila lang nag-guess. Andiyan pa ba kayo? Kaya nyo yan. Amen? So, may isang napakadilim na kuweba. So, sa kalaliman ng lupa, syempre. Hindi ito gaanong nakakakita ng liwanag dahil balot ito ng sobrang kadiliman. Amen? At minsan, hindi pa siya nakakita ng kahit katiting na liwanag. At yung salitang liwanag ay baliwala sa kanya. Kasi nga, hindi naman niya nararanasan. No? At dahil hindi sumagi sa kuweba ang kahit katiting man lang na liwanag, isang araw, inimbitahan ng araw ang kuweba. Sabi nung araw, bumisita ka naman sa akin. Sabi ganun. So, nung bumisita yung kuweba sa araw, ito ay manghang-mangha. Sabi nyo nga, wow! Diba? Manghang-mangha siya sa nakita niyang liwanag. Dahil yon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng liwanag for the first time. So, nag-uumapaw ang pasasalamat ng kuweba sa araw. Kaya naman, bilang ganti, inimbitahan din ng kuweba ang araw na ito naman ang dumalaw sa kanya.
Sabi ng kuweba, oh, minsan naman, dalong ka naman doon sa kuweba, no? No? Sabi dito, dahil kahit kailan ay hindi pa nakakita ng dilim ang araw. So yung kuweba, hindi pa nakakita ng liwanag, yung araw, hindi pa nakakita ng dilim. So dumating na ang panahon na bumusita ang araw sa kuweba. Sa kanyang pagpasok sa loob nito, ito ay luminga-linga at nag-isip kung anong itsura ng dilim. At litong-lito na nagtanong sa kuweba, nasaan ang dilim? Amen? So anong makukuha natin sa kwento? Darkness cannot exist in the presence of light. Amen? Hindi niya makita. Amen? So kaya, kung may dilim sa ating buhay, isa lang ang sagot. Liwanag. At sino ang liwanag? Si Jesus. Amen? So hindi tatagal daw ang dilim sa liwanag. Amen? Once na madilim, buksan mo yung ilaw, wala na agad ang dilim. Amen? So sabi po, kahit kailan, hindi pa nagtagumpay ang dilim sa liwanag. Kaya, ako pag nagpe-pray tungkol sa bansa, sinasabi ko lang, Lord, kahit kailan, hindi pa nagtagumpay ang dilim sa liwanag. Amen? Tama po ba yon? So talagang tatagal lang ang dilim kung walang, gusto nyo English? O sige, light. Tatagal lang ang dilim kung walang liwanag. O sige na, light. So anong gagawin natin? Anayahan natin ang Panginoon sa mga bahagi ng buhay natin na meron pang kadiliman. Aminado ba kayo? Meron pa? Hindi naman pagtanggap mo sa Panginoon, vanish away na lahat. Diba? Sabing ganon, kailangan pa nating i-renew ang ating isipan. Amen? Kaya nga dapat maging intentional po tayo. So may mga kadiliman pa sa atin. Kung gugustuhin natin, mawawala yan. Kung iimbitahan natin, ang ilaw. Diba? Kung paanong inibitahan ng kuweba yung araw. Amen? At nung dumating yung araw, lahat ng kadiliman ay nawala. Amen? Kasi minsan, meron tayong mga reservation. Lord, sinusuko ko to. Ito, sa kadalang, Lord. Nag-enjoy pa ako dito. Amen? Tama po ba? So, anong kadiliman yan na meron pa sa atin? Sa paraan ba yan na mabilis tayong mangmusga ng ibang tao? Amen? Pagdating ba yan sa self-control? Pagdating ba yan sa mabilis tayong magalit? Amen? Anong dilim po ang meron sa atin? So tayo po ang nakakaalam. So kadiliman ba yan sa pakikitungo natin sa ibang tao? 'Di ba? So aminado ba tayo na marami pa na dapat trabahuhin ng Panginoon sa atin kung hahayaan lang natin siya? Aminado ba tayo? Ngayon po, pag-usapan natin dahil mahaba pa ang ating oras. Di ba? Pag-usapan po natin, paano specifically tayo magiging asin? At ano yun? Isa? Ilaw. Gusto nila light? Sige. So, paano ba? So, yan, mga young people, mahilig tayo sa number 1. Diba? Mga steps. Number 1, kailangan natin be strong. Sabihin mo sa katabi mo, be strong. Ayan. So sabi po, weakness makes people fail. Amen? Kaya tayo nagpe-fail kasi meron tayong mga weaknesses. No? Kung minsan, hindi dahil yun sa kaaway, kundi dahil sa ating sariling kahinaan. Diba? Sasabihin lagi ni Satanas, ako na naman nakita mo. Diba? Lagi na lang ako. So sabi po, weakness turns people into slaves. Tama ba? Kaya pag kami mahinang bansa, anong nangyayari? Inaalipin siya ng mas malakas sa kanya. Tama po ba? So weakness replaces God's plan for people because His plan cannot thrive when there is weakness. Amen? So yung plano ng Diyos sa buhay natin, hindi magkakaroon ng kaganapan kung merong weakness sa atin.
Yung weakness, natural, meron tayo. Pero, hindi dapat manatili yan sa atin. Dapat na pagtatagumpayan natin. Amen? Ayan. So, sabi po, yung mga dakilang lalaki sa Bible, sino mga dakilang lalaki sa Bible ang kilala nyo? Daniel, Samson, David, Abraham. O, yan, marami sila, di ba? So, na-accomplish nila yung great things because they were able to conquer their weaknesses. Di ba? So, katulad, di ba, si Gideon, alam niya sa sarili niya siya ay mahina. Di ba, sabi niya, ako po, kami pinakamahina, di ba? Pero dahil naniwala siya sa Panginoon, na-conquer niya yung weakness niya na yon. Amen? So, bakit tayo dapat maging malakas? Sabi, Christians are to be strong. Naniniwala kayo? Tingnan mo yung katabi mo, strong pa ba? Strong pa? Laban. Diba? Bakit tayo dapat maging strong? Because it's our duty to God and to His people. Meron tayong duty. Amen? May duty tayo. Hindi yung duty sa trabaho. Diba? So may tungkulin tayo na dapat gampanan at hindi natin yung magagampanan kung tayo ay mahina. Amen? Gusto nating magamit ng Panginoon, katulad ng mga nakikita nyo sa harap, kailangan nating maging malakas. Deuteronomy 31, verse 23. Ayan, mahaba sa Tagalog. Hindi dapat, yun ba yun? Hindi. 31, 23. 31. Ayan, itinalaga ni Yahweh si Josue na anak ni Nun. Sinabi niya, magpakatatag at lakasan mo. Asan na kayo? Dali. 1, 2, 3, go. Ikaw ang mangunguna sa Israel. Ayan, naintindihan ko. Sa English, the Lord gave this command to Joshua, son of Nun, be strong and courageous, for you will bring the Israelites. I promise them on oath. Ayan. So malaki yung mission na binigay ng Diyos kay Moses. Anong mission ni Moses? Ilabas ang mga Israelites sa Egypt. Malaki din ang mission na binigay kay Joshua. Ipasok yung mga galing ng Egypt. Ipasok sa Promised Land. Diba? Malaki din yung mission na binigay ni David sa kanyang anak. Sino anak ni David? Si Solomon. So ano ba yung mission na binigay ni David kay Solomon? Actually, hindi si David ang nagbigay nun. Ang Panginoon. Diba? Ano po yon? Itayo ang templo. Nung dati, akala ko simple lang. Inipon na nga ng tatay niya lahat ng materialis. Diba? Execution na lang. Pero hindi yun ganun kasimple. Dahil meron siyang susundang mga specification. Paano yung itatayo, anong itatayo. Amen? At nung mga panahon daw po na yon, sa time nila, maraming tututol o maraming tumututol na ang Israel ay magkaroon ng isang focal point. Yung ibig sabihin yung magkaroon sila ng isang sentro. Yung templo. Kasi pagka scattered sila, mas madali silang masakop. So maraming tututol kay Solomon. Kaya ang sabi ng tatay niya, be strong and do the work. No? So bakit tayo dapat maging strong? Ano pa pong dahilan? We have duty to God. Okay? Duty to God. So Christians are ought to be strong because of our duty to God. May pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kakailangan nating maging malakas. So kailangan, ang nakikita sa atin ng mundo bilang mga Kristiyano ay strength. Di ba? Paano pa sila ma-attract na lumapit sa Diyos na sinasamba natin kung tayo ay lulugo-lugo? Di ba? Pahina-hina. Amen? Hindi weakness dapat ang nakikita ko, hindi victory. Sabihin mo sa katabi mo, victory! Oh, may victory ba? May victory ba yung katabi mo? Nakadilat pa ba? Yes.
Amen? At hindi po defeat. Amen? Matthew 5:16, kanina binasa natin sa English naman, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, kailangan kapag nakikita tayo ng sanlibutan, yung mga anak ng Diyos, napupuri nila ang Diyos. Hindi napipintasan. Amen? Hindi nila sabihin na, ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan ba yung born again? Ganyan ba yung nagba-Bible? Diba? So, hindi napupuri pag ganun. Tama po? So, sabi po, we have to bind the strong man. Sino yung strong man? Ako po. Hindi ikaw yun. Si Satan yon. Okay? So, kailangan natin i-bind yung strong man dahil wala nang ginawa si Satan kundi tuksuhin ng mga anak ng Diyos. Tama po ba? Dahil sa oras na bumigay po tayo sa tukso, sa oras na tayo nadapa, sa oras na tayo nagkamali, mawawala na po tayo ng kapangyarihang maglingkod sa Diyos. Mawawala na tayo ng power na maglingkod sa Diyos. Yun ang gusto ni Satan. Yun din ba gusto nyo? Akala ko mag-yes kayo. Kinabahan ako. Ayan. Gising pa. Alam pa yung sagot. Ayan. Sabi, sino dito nangangarap na maging worship leader? Ha? Bino-volunteer nyo, ha? Di ba? Pag worship leader ka, pagkatapos mong kumanta, anong tukso sa mga worship leader? Kain agad? Di ba inom muna? Di ba? Uminom ng malamig na tubig. Di ba tukso yun? Kasi yung nakakatuyo ng lalamunan, di ba? Kahit magsalita eh. Pero kung yung palang maliit na tukso na yun, hindi mo mapagtagumpayan, paano pa yung malaki? Tubig lang yun, mga kapatid. Amen? Paano pa kung malaki? So kaya kailangan nating maging malakas. Next, we have duty to the church. Amen? Sabi ko kanina, hindi tayo habang buhay nakaupo. Mamaya, papatayoy ko kayo. Hindi yun. Amen? So, may pananagutan tayo sa church. Sabihin, ano ba yan? Dami naman duty. Ayoko lang. Diba? Kaya dapat tayong maging malakas. Lalo na kung may posisyon or ministry tayong hinahawakan. Mas lalo tayong maging malakas. Amen? Yung iba dito may mga ministry. Amen? So, ang iba, sasabihin, Pastor, nangihina ako. Huwag mo na akong bigyan ng ministry. Kasi nangihina ako sa tukso. Natutukso ako. Diba? Kaya ka nga binibigyan ng ministry. Kasi kung hindi ka bibigyan ng ministry, mas lalo kang magpapakahina-hina. Tama? Minsan lang ayaw natin ng holiness minsan. Pero dahil naisip mo, may ministry ako. Di ba? Tama ba? Nakaka-relate? May ministry ako. Kailangan ko mag-devotion. Kailangan ko mag-pray. Pero kung wala kang ministry, saka na lang. Ako lang naman to eh. Tama po ba? Nakaka-relate? Pag may ministry ka, there are times hindi palagi. Nauobliga ka. Kasi naisip mo may ministry ako. Paano kung wala? Amen? So, kailangan nating maging malakas. Yung iba may mga inaalagaan. Tama po ba? Sino na dito yung mga nagba-Bible study? Meron ba? Diba? Minsan ayaw basahin. Di pwede, may Bible study. Amen. Sunod, duty to family. So, ang number one trick daw ng kaaway ay laging ipaisip sa'yo na ikaw ay mahina. Tama? Totoo ba yon? Mahina ka? No. Sabihin mo, hindi totoo yan. Diba? Nakakalimutan natin, si Satan ay sinungaling. Kaya lang minsan nakakalimutan natin, naniniwala tayo. Amen? O sabi sa Bible, bakit hindi totoo na tayo mahina? Sabi, greater is He who is in me than he that is in the world. Sino yung He na tinutukoy? Si Jesus. Mas makapangyarihan siya kaysa sa
naghahari sa sanlibutan ito. Amen? So Christians, be strong because there are people who depend on you. Minsan, umaasa sa yung kapatid mo, ikaw ang tinitingnan. Tama? O paano na? Pag mahina ka. Amen? So nakita nyo ba yung ating mga bayani? Amen? Ano masasabi nyo sa ating mga bayani? Sila yung mga matapang na tao. Amen? Mga matatabang na tao, malakas ang loob, hindi basta-basta bumibigay sa kaunting alok lang. So sabi, si Doña Chodora, sino ba yun? Sino yan? Alam, ano pala dito? Mother nino yan? Ayan, buhay pa talaga sila, praise God. Mother ni Jose Rizal. Pagkatapos ng mga Kastila, sino dumating? Mga Amerikano. Nung dumating yung mga Amerikano, sinusuhulan daw si Doña Chodora. Binibigyan siya ng pensyon. Ang Doña Chodora, naging malakas. Sabi niya, English, nakalimutan ko. Ang sabi ni Doña Chodora ay, our patriotism is not for sale. Amen. English yun. Lalo na English yun. Amen. So pwede ba natin sabihin sa kaaway, my faith is not for sale. Amen. My faith is not for sale. Nagiging for sale yan kapag bumibigay ka sa alok niya. Amen. Tinitrade mo. Amen. Kaya nyo bang sabihin yun? Ngayon pa lang, tinrade yun eh. Natulog na kayo eh. Diba? Pwede bang bawiin yan? Pwede pa. Diba? Pag inaantok, pwedeng tumayo. Pwedeng mag-tumbling dun. Balik na lang uli. Sabi po, sabi dito, we should be strong. So, yung mga kabataan, kapag may mga tumutokso-tokso sa inyo, tinutokso-tokso kayo, inaalok-alok kayo ng kung ano-ano, isipin nyo, teka, pag bumigay ako, anong gagawin ko sa tatay ko? Anong gagawin ko sa nanay ko? Diba? Paano na lang yung sakripisyo nila? Amen? Tama po ba? Yes. Sunod, duty to self. First Corinthians 9, verse 27. Sabi po ni Pablo, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito, upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Sabi doon, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Ano ibig sabihin ng sinusupil? Literal. Dinidisiplina. Diba? Talasalita. Dinidisiplina niya yung sarili niya. Kasi baka turo siya ng turo, tapos siya pala yung siya pala yung walang reward. Siya pala yung napunta pa sa impyerno. Kaya, dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Totoo naman, kahit sino ang magdisiplina sa atin, at the end of the day, ikaw pa rin talaga yun. Amen? Kasi hindi ka naman mababantayan ng pastor. Hindi ka mababantayan ng magulang mo, ng leader mo. Diba? Ang totoong ikaw, kapag ikaw na lang. Amen? So si Pablo, sinusupi niya ang kanyang sarili. So, dapat tayong maging malakas kasi mayroon tayong duty sa ating sarili. Amen? So, even si Pablo, inisip niya yung sarili niya. Amen? So, minsan, may mga tao na hindi nila mahal ang kanilang sarili. Yung iba naman sumobra. Diba? Kaya nga may kanta, The Greatest. Alam niyo ba yun? Love. Wag na. So, sabi ko, good stewardship begins with yourself. Dapat tayo ay mabuting katiwala ng ating buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen?
Why you must be strong? Sabi dito, because weakness leads to slavery. Ano ibig sabihin ng slavery? Pagka-alipin. So yung bang maging alipin? Ayaw. Diba? So lahat ng taong mahina ang loob, mahina rin po ang kanilang paninindigan. Amen? Nagiging alipin ng iba kasi hindi makatanggi. Yan. Common yan sa mga kabataan, hindi makatanggi. Amen? So, niyaya kang pumunta sa isang lugar, ayaw mo talagang pumunta, ba't nandun ka? Hindi ka makatanggi. Tama? Hindi mo naman gustong gawin yon, pero ginawa mo. Bakit? Sasabihin mo, nahiya akong tumanggi. Diba? Dapat we can say no. Diba? We can say no. So, dapat marunong tayong tumanggi sa mga bagay na katanggi-tanggi. Amen? So, sabi, kapag hindi tayo marunong tumanggi, wala tayong strength. Tama? Wala kang strength. Sasabihin mo lang, ayoko, hindi mo masabi. Diba? Sabihin mo lang, para maikli, no na lang. Diba? So, alipin kayo ng iba. So, sayang ang buhay nyo. Bakit? Nabubuhay kayo para sa pleasure ng iba. Ginagawa niyo yung bagay na yon na hindi kayo masaya dahil lang hindi kayo makatanggi. So sabihin nyo nga sa sarili nyo, simula ngayon, matututo na akong tumanggi. Ay, oo nga pala. Kala ko gusto nyo lang na English. Kalimutan ko, okay. Hindi sila, nagpapadistract ha. Galing. Ayaw nang ma-extend, baka ma-extend pa daw. ng day trip. Diba? So, bakit pa tayo dapat maging malakas? Faithfulness, it's our faithfulness to God's way and design. Diba? Hindi tayo dinisenyo ng Panginoon na mahina. Tama ba? Tama ba? Diba? So, we are not designed to be weak. Basahin natin. Awit 139, verse 14 to 16. Ayan. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Tama. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumaki ako roong, sa iyo'y di nalilihim. Ako iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Sa English, maganda rin po. Gusto nyo ba English? Sabi sa The Passion Translation, I thank you, God, for making me so mysteriously complex. Everything you do is marvelously breathtaking. Aray, breathtaking. Tingnan mo katabi mo, breathtaking ba? Breathtaking. Hindi ka makahinga. Parang iba ata yun. It simply amazes me to think about it. How thoroughly you know me, Lord. You even formed every bone in my body when you created me in the secret place, carefully, skillfully shaping me from nothing to something. Amen? Nothing to something. From no one to someone, di ba? You saw who created me before I became me, before I'd seen the light of day. The number of days you planned for me were already recorded in your book. So yung binabanggit po dito na the number of days you planned for me were already recorded in your book. Ano yung mga days na binabanggit na yan? Those are the days of victory. Sabihin uli natin, victory! Ayan, days of victory. Kasi nga, we are not designed to be weak. Those are the days of strength and not of weakness. Amen? So kung pag-aaralan lang natin, nandito si Doc,
Yung mga sistemang gumagana sa katawan natin, ma-amaze tayo. Kaya totoo yung sinasabi, breathtaking. Diba? Meron sa kaloob-looban ng ating katawan, kapag nawala yon, hindi magpa-function ng lahat. Ano yon? Yung tinatawag na laminin. Narinig nyo na yon? Yung laminin na yon, makikita lang siya ng special microscope. At pag tinignan mo siya sa special microscope, alam niyo kung anong shape? Cross. Diba? Ibig sabihin, sino ba yung cross? Without Christ. Diba? For nothing. Amen? Ang daming gumaganang sistema sa katawan natin na ma-amaze ka. Galing mo, Lord. Amen? Nandyan pa ba tayo? So, sino dito ang mga anak ng Diyos? Nabuhay pa! Ayan, amen. 1 Peter 2 verse 9. Ano na lang, merong the passion? Meron. Ayan. But you are God's chosen treasure, priests who are kings, a spiritual nation, set apart as God's devoted ones. He called you out of darkness to experience His marvelous light. And now He claims you as His very own. Grabe. He did this so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. So, ano daw tayo? Chosen treasure. Hindi lang tayo treasure, chosen pa. Amen? Sa ibang translation, chosen people. Ano pa tayo? Priests, kings, spiritual nation. Kaya hindi pwedeng pahina-hina. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pahina-hina. Yung nagsabi, pahina-hina rin. Siglahan nyo naman. Diba? Dahil tayo po ay tinawag, sabi, to broadcast His glorious light. Pag sinabing broadcast, ipagkalandakan, ipagsigawan sa mundo. Sa loob pa lang ng bahay, hindi mo na magawa. Diba? Paano pa sa mundo? So God can only use those who are strong. Amen? Kapag sinabi natin, I am weak, but the Lord is my strength. That means you are truly strong. Pero pag sinasabi mo na I am strong at hindi mo ina-acknowledge na ang kalakasan na yan ay galing sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka talaga strong. You are weak. Dahil hindi mo man lang maamin sa sarili mo na wala ka talagang sariling lakas. At ang lakas na yan ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Amen? Ayan. So, saan po natin makukuha ang godly strength? No? Number 1, gusto ba natin ng godly strength? Gusto. So, number 1, makukuha natin yan sa obedience. Obedience to God. Diba? Kapag nasunod mo yung pinapagawa ng Panginoon sa mga sumunod na, alam natin, pakiramdam mo, ang lakas mo. Amen? Kasi nagawa mo yung mission. Amen? Merong sense of achievement pag nagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? And you will be stronger and stronger habang patuloy kang sumusunod sa Panginoon. Amen? Sabi, obedience to God's law and God's word. Yun po ang secret at source ng godly strength. 1 Chronicles 22 verse 13. Tignan po natin sa NLT. For you will be successful if you carefully obey the decrees and regulations that the Lord gave to Israel through Moses. 1 Chronicles 22:13. Be strong and courageous, do not be afraid or lose heart. So dito po, binabanggit, hindi lang basta pagsunod. Anong sabi doon? If you carefully obey. Sabi natin, carefully obey. O, naranasan nyo, inutusan kayo ng nanay nyo. Takbo agad. O, pagbalik, tama ba binili nyo? Nabatukan kayo, no?
Di ba? Kasi hindi nyo maingat na sinunod. Tama ba? So sabi, selective, narinig na to ng iba, selective obedience is still disobedience. Kaya nga po, yung sa Ten Commandments, sabi, pag nilabag natin ang isa, nilabag na natin lahat. Kasi kung pipiliin lang natin ang susundin natin, disobedience pa rin po yun. Late obedience is still disobedience. Diba? Sumunod ka nga, pero kinabukasan pa. Sumuway ka na rin. Half obedience is still disobedience. Anong gusto ng Panginoon? Buong pagsunod. Bakit gusto niya ng buong pagsunod? Kasi ang gusto niyang ibigay sa atin ay buong pagpapala. O naalala ko na naman yung commercial ng Fita. Di ba? May matandang, babae. Isa na lang biskwit. Gutom na siya. Sige na nga. Hindi kayong kalahati. Ano yung bumagsak na pagpapala? Kalahati din. Kalahating kotse. Ay, ano ba sa inyo? Sports car. Kalahati lang. Kasi, kalahati lang yung pagsunod. Gusto nyo ba ng kalahati lang? Ayaw. Amen? So, ano pa po? Saan pa nanggagaling ang godly strength? Sabi po, wait for the Lord. Wait for the Lord. Mga kabataan, yan makaintay. Pero marunong yung magsabi ng, wait lang po. Tama ba? Sabi, wait for the Lord. You also become strong when you wait upon the Lord. Sabi ng Bible yan, di ba? Psalm 27 verse 14. 27:14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Okay, sabihin mo sa katabi mo, be patient. Malapit na tayong matapos. 9:30, anong oras na ba? Isang oras pa. Ayan. Sabi po, correct timing is important in order to have strength. Sa buhay po ninyo, maraming dapat nasa timing. Tama? O, kanina may mga nag-practice ng sayaw. Nasa timing ba? Joke lang. No? Slight down. This means, ibig sabihin, you let God move, you follow Him, and you just move along. Amen? Sunod ka sa timing ng Panginoon. Amen? Hindi tayo kokontra. No? Hindi natin siya pangungunahan. Amen? So tulad ng pagtalon sa alon, yung water surfing, nakakita na kayo? Meron bang marunong dito? Wala. Forma lang po. Diba? Kailangan tititigan mo muna yung alon, titignan mo yung timing. Kasi pag namali ka ng timing, walang kwenta yung lakas mo. Di ba? Pag hindi ka nakasunod sa timing ng alon. Tama po ba? Ganon din, walang mangyayari sa strength natin kung lalabanan natin ang lakas ng Panginoon. Pambihira ka, lakas ng Panginoon, nilabanan mo. Diba? Pero sometimes, hindi tayo naging aware. No? May mananalo ba sa Panginoon? Wala. Pero minsan, pataliwas tayo sa agos. So, naubos lang yung lakas natin. Diba? Kasi sinasalungat natin yung gustong mangyari ng Panginoon. So, kailangan daw sabay tayo sa Kanyang kagustuhan at sa Kanyang panahon. Naalala ko yung teacher ko nung high school. Kasi di ba pag high school, nandiyan na yung mga ligawan. Tama ba? Ay, umamin, ha? Sabi, lagi nilang pinapaalala sa amin, pakiusap, wag muna kayong mag-aasawa. Mag-asawa kayo pagkababa nyo sa stage, pag natapos kayo ng pag-aaral. Na-realize ko, alam ko yung point ng teacher, magtapos ka muna ng pag-aaral. Pero, hindi ibig sabihin, pagkatapos mag-aaral, mag-asawa ka talaga. Diba? Tama naman, nagtapos ka ng pag-aaral, pwede ka na mag-asawa. Pero ang tanong, timing na ba? Timing na? Ba't tayo sumagot para gusto yung mag-asawa? Diba? Kung titake natin literal, o kung tinake ko literal yun, di ba? Uy, graduate na ako. Bukas mag-aasawa na ako.
Di ba? Hindi. Kailangan, sabi daw, it's not only doing the right thing, but doing the right thing at the right time. Importante po ang timing. Pag na wrong timing ka, yari ka. Amen? Paano natin malalaman ang tamang timing? Ask the Lord. Di ba? Siya nakakaalam. Amen? So ano pa po? Kaya sabi ng Ecclesiastes, alam niyo na yan. Ecclesiastes 3 verse 1. For everything there is a season, a time for every activity under heaven. Lahat may panahon. Amen? Hintayin niyo yung tamang panahon. Tamang panahon. Amen? Okay, so ano pa po? Tawag dito. Root or source of godly strength, hoping in the Lord. Pag sinabing hoping sa Tagalog ay sa Diyos ka umaasa. Ayan. You're not hoping in yourself. Ikaw umaasa sa sarili mo. You're not hoping in other people. Amen? You're not but you're hoping in the Lord. Amen. So, ang taong tunay na malakas, sabi po, ay nasa Diyos ang pag-asa. At sa Diyos lang umaasa. Amen? Ayan, Psalm 31, verse 24. Sa NLT, 31:24. So, be strong and courageous, all you who put your hope in the Lord. Ano pa ang source ng godly strength? Ayan, lumaki. Ayan, relying on God's grace. Relying on God's grace. Ibig sabihin, sa Diyos ka lang nakasandal. Amen? Sa Diyos ka lang nakaasa. Not in your power. Not in your own wisdom. Pag sinasabing own wisdom, ang naisip ko, paano nangyaring meron tayong own wisdom? Eh lahat naman galing sa Kanya. Amen? So, not in the power of anyone else, not in the power of the system. Diba? Kaya ko yan. Ano lang naman yan bakar-bakar lang Diba? Hindi ka dun umaasa. Amen? You're not relying on the power of money. Amen? But in the power of the Lord. 2 Timothy 2 verse 1. Sa NLT, sabi po, Timothy, my dear son, 2 Timothy 2:1. Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. So, strong lang tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Amen? Nagagawa lang natin yung nagagawa natin dahil sa grasya ng Panginoon. Agree po ba kayo? Hindi yun talagang strong tayo. That's only because of the grace of God. So sabi po, the truly strong person is the one who says, I am weak, Lord, but you are my strength. Amen. And with your strength and with your grace, then I can be strong. Amen. Nagiging weak tayo kapag kinukuha natin yung credit. Tama? Pero pag ina-acknowledge natin ang Panginoon, mas nagiging malakas tayo. Di ba nga sabi ng Panginoon, nahahayag ang kanyang kalakasan kapag tayo ay mahina. Amen? Ano pa? Apart from God, we will fail. Amen pa tayo dyan? So pag nag-i-amen po tayo, kanina kasi walang nag-i-amen, kaninang umaga. Pag nag-i-amen tayo, ibig sabihin, we trust the word na nire-release. Nagtatrust tayo doon, nagde-declare tayo ng ating paniniwala. So pag tayo ganun lang, hindi ko alam kung naniniwala kayo. Amen? Ayan. Next, the Lord's abiding presence. Ayan. Diyan din tayo humuhugot ng lakas. So, ang presensya ng Diyos ang ating kalakasan. Tama? Pag nandiyan ang presence ni Lord, nanghihina ba kayo? Baka hindi presence ni Lord yun. Baka presence ni crush yun, nanghihina. Amen?
Cut off na? Cut off. Hala, cut off na. Praise God. May natuwa, may hindi ko alam kung may hindi natuwa. So, sa gabing ito, sa ating pagtulog, bago tayo matulog, hingin natin ang kalakasan ng Panginoon. Amen? Para maganap sa atin, sabi nga, life is short. Life is short ba? Life is short, pero sapat ang panahon para maganap sa atin ang lahat ng plano ng Diyos. Amen? So, gusto ba nating maging malakas? Amen. Kumbinsido ako. Tayo na tayo.